Eyes on Cebu sa pagdating ng heads of state ng rehiyon para sa ginaganap na ASEAN Summit. Back-to-back naman ang naging mga pagpupulong ni PBBM para talakayin ang pagtugon sa transnational crimes at sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Nagsisidatingan na sa Cebu ang mga leader ng 11 member countries ng Association of Southeast Asian Nations para sa ASEAN Summit 2026. Nasa Queen City of the South na ang mga leader ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at Brunei. Gayon din ang pinakabagong ASEAN member na Timor-Leste. Abala bilang ASEAN 2026 chairman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa back-to-back na pagpupulong. Sa bilateral meeting ni PBBM sa bagong punong ministro ng Vietnam, tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon para tugunan ang transnational crimes gaya ng scam hub operations at human trafficking. Sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asia Growth Area Summit naman, panawagan ni Marcos ang konkretong mga hakbang para palaguin ang ekonomiya sa mga liblib na komunidad ng ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives. Sa summit proper sa Biyernes, May 8, inaasahang maglalabas ng joint statement ang regional bloc ukol sa Middle East conflict. Pero bago nito, nagpulong na ang ASEAN foreign ministers at trade and economic leaders ng mga bansa. Tinalakay kung paano tutugunan ng ASEAN ang mga hamong dala ng tensyon sa gitnang silangan. Lalo na at 66% ng krudo ng rehiyon ay iniaangkat nito. The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects on ASEAN. To ensure that ASEAN remains resilient, competitive, and relevant in a changing global environment. Target ding pag-usapan sa summit ang pagpapalakas ng kahandaan ng rehiyon sa anumang krisis sa hinaharap.